Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Ubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, City Councilor Lester Lubiano, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Term Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieros Botox, Botox Builders and Design, Mais Cafe, Mais Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samaria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Ms. R.Z. Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugat, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy. Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Arise Party List, BLD Hometel, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Yes, magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre di sa tulong distrito kang Sorsogon, Bacon District, East District and West District. Yan. Samahan nyo naman po kami ulit sa isang talakayan. And today is May 27, adlaw nin Martes. Yes. Opo. And ang oras ay alas 7:05. At syempre makakasama ko manggirara yan sa kuyang rescuer. Oo, sarong member kang SIMA sa Sorsogon Independent Media Blogger Association. Good morning, Sir Tony, and welcome sa Kaagapay sa Umaga. Talagang kaagapay kita lagi. Yes. Good morning, Sir Ton. Magandang umaga din sa iyo, kasamang Kaki, Kaagapay Kaki, at sa lahat ng mga manunood sa araw na ito. Enjoy po natin ang show sa araw na ito. At maraming salamat sa patuloy ninyong pagsumabay sa aming programa. Yes, and hingi po tayo ng dispensa at hindi ko makakasama si Kumaring Dante dahil busy sa kanilang barangay. I think Disperas sa Sitio Kalawan. Yes. Sa mga taga Kalawan ng Balete, Bacon. Happy Fiesta po sa Indo. Magnininong daw siya. Sabi niya, kaya pasensya. Buti na lang. Sabi ko, andyan lagi si Kaagapay Tony sa atin. Isang tawag mo lang, one call. Always ready. Always ready. Thank you so much, and sa gabos po na always nakasuporta po sa ating programang Kaagapay, ng daing sawang na daing untok, as in daing sawang nagsusubaybay ng aming programa, nagsusuporta. Maraming salamat po sa Indo Gabos. Yes. And Sir Tony, alam ko may mga babatiin ka. Ang dami na kaagad, Sir Tony. Alright. Yes. Napagandang araw po at binabati namin ng magandang umaga. Lalong-lalo na ang ating mga taga-subaybay. And especially shout out kay Rold Olebaraj and Oo, ng Barangay Cambulaga. Thank you for always tune in sa atin. Salamat. At si Joneda L. Marilyn, magandang morning po sa iyo. Good morning and thank you for watching. Ganon din po yung aking mga mahal sa buhay, plural. Lalo na yung mga nandyan sa Exodus Floodway, Tete Rizal, ang kapatid ko dyan, na si Corazon Aguinaldo, at yung mga nag-youth camp pala dyan sa, sa
Irusin. 2nd District. Yes, good morning po sa inyo lahat dyan. God bless po sa inyo. And syempre, good morning sa tuyang amigo dyan sa US. Oo, nakasubaybay siya ngayon kay Kuya Emmanuel Villamor. Oh, Manoy Maning, good morning sa imo dyan. Kumusta ang buhay-buhay? Napakaswerte ng taong to at napapagserbihan niyang presidente ng US. Oh, yes. Yan talaga. Good morning sa iyo. Ayan. And syempre, good morning dyan sa Bacon District. Ano po, sa Disuyo family, dyan sa Buena Vista. And belated happy birthday kay Attorney City Councilor Attorney Glenn Olbes na kung saan Good morning, sir. yes, kung saan na nagselebrar sa iyang kumpleanyo kasuhapon. Hindi ako nakapunta. So I'm sorry, na-busy po tayo kahapon. Kami ni Ma'am Girlie, opo. And siyempre sa Gabos po na nagsiselebrate sa iyang mga birthday or anuman pong pinagsiselebrate nyo, anniversary or sana po nasa maugmaan sa indong selebrasyon. Yes. Ano pa? Sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang mga wedding anniversary. Yun. Masaya pa ba? Oo. Yeah, masaya. Sana sa 20 years anniversary, andyan pa rin ang mainit na pagmamahalan. No? Hindi pa naman, Sir Tony, lumilipad yung mga takip ng kaldero. Oh my gosh. Ayan, sa masaya lang po tayo. Yes, And good morning ito sa aking friendship dan sa OLB. At good morning sa iyong mga anak, kay Angie Zager. Morning po mga baby ko, kaaga-aga man kaki ang bulkan. Diyan tayo masaya sa ating mga bulkang bibig. Samantalahin natin habang tapos na habang tapos na, Sir Tony, yung pagbuga ng bulkan bulusan. Ayan. At binabati natin magandang morning si Emmanuel Villamor. Sabi niya ito, good morning po, congrats po sa mga nanalo mga politiko sa Yes. Sorsogon. Sana matupad ang lahat ng mga pangako sa mga Sorsoganon. Live po kayo dito sa San Diego, California, USA. Yeah. Naku Yo, po. what's up, man? Hello, man. What are you doing? Nasa San Diego pala si Smoking dollar tayo ngayon. Ano yan, sabi ni Ma'am Angie, pakakita sambayhon mo si Austin. Mama Kaki daw. Hello baby Austin. Yes. Opo, love ina ni Mama Kaki. Yes. Thank you. Hindi nakakaoras si Mama Kaki para makadalaw ulit sa kanila dyan sa OLB. Ayan. Good morning Kuya Maning dyan sa San Diego. Hey dude, what's up? Ayan. Shout out sa pogi ko na asawa. Oh, kay Kuya Frankie Gonzales. Frankie Gonzales. Pogi Oo. talaga si Frankie, Yes, no? mga sila, nila, ang lahi nila parang mga mistiso ba? Mistiso. Oo. Good morning sa, Gonzales family dyan sa OLB. And syempre sa Beltran family. Ako rin may lahi ng Ako chow chow. Ikaw Sabi Japanese na. Panis. Panis. Ako may 1/4 na pagka-Chinese. Ayan, and syempre sa Gabos na mga yaon sa sendang mga harong na nagpapamarahaw sa ngunyan. And shout out sa mga estudyante na nagkakraming ngunyan. Naku po. Kaabot pa lang hali sa OJT, nakakaawa, nakakalungkot kagabi. Anong oras na po? Tingnan nyo ang aking itsura. May kumakatok pa sa oras ng alas 10. Para po magpabukbind at umiiyak na galing Castilla. Sabi nga natin, so pressure din sila. And panawagan naman natin sa may mga book binding dyan. Wag naman ganun, sinasamantalan nyo naman. Huwag naman sobrang pagtaga. Oo, pag sabing pwede rush kasi kailangan namin bukas magpapa-sign. Oh my God, 1,000. Dito na lang kayo magpa-bookbind. Operate laging to dito sa sa aming stasyon. Mura lang. 350 ata 400, hindi ko alam. Huwag naman ganun, estudyante yan. Dahil minsan kasi kagapin na Kaki,
sinasamantala nila kasi ito yung mga panahon Jesus, na marami silang ibubukbay. Siyempre, dilensya rin. Pero, wag naman po sobra, Oo. di ba? Wag naman sobra. Estudyante po yan, hindi po yan mga taong may mga sweldo na. Nakakaawa talaga kagabi, yung isa doon, taga Castilla pa, Oo. pinull out niya yung book bind Oo. niya doon sa Castilla kasi, nga naman, nag-brown out talaga Oo. Saturday. Pinabook bind daw nila Friday kasi baka Sunday makuha and then Monday, pirmahan na. Sad to say now, hindi nga daw dahil nag-brown out. Naghanap sila dito sa source. Kung mga meron naman na kuwan, pero hindi talaga nila kaya ang price. I see. Oo, kasi pag sinabing rush 1,000, yung 350 nakarating sa 1,000. Grabe Grabe yun, naman. grabe. Tapos makikita, kahit titingnan mo lang yung personalidad ng isang estudyante na alam naman natin na walang kapasidad, walang kakayanan ng ganong price. Tsaka galing pa sila sa gastusan, galing umuwi, Correct. galing na Nueva Ecija, I think, or Laguna, na UJT, tapos super pressure dahil nga dito sa kanilang, kasi mga graduating sila, Okay. sa kung ano, hard waiting. Kawawa naman, huwag Hard naman po waiting. nating samantalahin. Okay lang siguro, pakonsuelo, o dagdag ng 50 pesos, o gawing 400, 350 to 400. Pero wag naman yung 1,000. Nakakaawa naman. Opo, makatulong tayo. Napakasarap sa pakiramdam na nakatulong tayo sa mga estudyante kasi ito ako hindi lang isang beses o 3-4 na naranasan ko na meron silang hindi nabayaran sa pagbubabubukbayn. After 2 years or 3 years bumalik, may dala-dalang mga pasalubong. Oh, wow. Ano na nga ako, ganito na ako doon sa Laguna, ma'am. Oh, yes. Salamat kung hindi hindi niyo na ako naalala. Ako po yung kumuha ng bookbind na walang bayad. Pero may mga dala-dala silang pasalubong. Oo, hindi nakalimot. Tapos sabi nung isa, ako nasa ADC na po ako, ma'am. May dala-dalang ice cream. Ay, Oo, nako, talaga, talaga. Congrats. Meron naman akong experience, scholar siya dyan sa Rempiolas, talagang hard life. Opo, pero talagang ang buhay niya, nagkaroon siya ng trabaho, naging matagumpay. Binalikan niya po talaga kami at may dala-dala siya. Oo, mga something na pasalubong. Yes. Nakakatuwa at nakakataba ng puso ng gano'n na nakatulong ka sa maliit na bagay. Opo, tapos ang laking impact nun sa kanila. Correct. Nakakaawa yung mga estudyante na alam natin na talaga. Yun ang dapat tulungan. Tinutulungan nga natin yung mga naandyan o nakikita natin na pagkatapos makakuha ng kanilang mga sa ATM, nagpa-reband. Hindi tayo makamove on. At tax natin, sila nakikinabang. Yan ang masaklap, masaklap talaga yan, di ba? Lalo sa mga taong naghahanap buhay na masabi ng mga empleyado sa pamahalaan nako po, hindi pa sumisweldo, may bawas na pagkatapos ipapariband ng iba. Sabi ni Ate Angie Sager, madali na ang June 16. Kada mo na kan estudyante ko so excited na si Kobe, Hana, and Buboy mag-school. Wow, very good naman. And good morning kay Clark Laresa, France, dyan sa Poblacion Castilla, ang Yes. former SK. Aha. Opo, and syempre sa natin, good morning din and congratulations kay former Barangay Captain Nong Soto. Correct, Congratulations. Shout out sa mga gabos na namatapasan na po niyan, pamarahaw kita. Wow, sana may magpadala sa atin ng ibos, Didi. Salamat lang po dyan sa Ayan. binutong. Binutong, yes. Oo, paborito ni Sir Ton. Yes. Sir Ton, baka meron ka pa dyan sa mga friendship mo? Sa mga friendship ko po dyan sa Sampaloc, naku po. Salamat sa inyong pag-antabay sa amin sa umagang ito at sa Miranda Family Kagawad, Bong Miranda. Yan, kay Kuya Bo. Oh, yes! Napakasipag ng Oo. taong yan. Si meron pa, si Ate Bing. Yes. Opo, asawa ni Alan, Bro Alan. Aha. Oo, dyan sa Saud, sa Barangay Kabidan. Ayan, good morning kay Sir Cesar Competenti. Mapagsamantala naman yung bookbinder na yan. Dapat nga, totoo po, tama po Totoo. kayo, sir. Nakakalungkot kasi makikita mo yung mga face nila na haggard na tsaka umiiyak na Correct. talagang hinahabol nila yung teacher nila. And please
please naman sa mga teacher naman. O bigyan nyo naman ng konsiderasyon. Huwag nyo namang i-INC, incomplete, ng isang araw lang na delay sa kanilang bookbind. Kasi ang dami po lahat ng school, lalo na yung mga graduating po talaga na nagpapabookbind. Ilan lang dito. Ang iba nga pumupunta pa sa Legazpi para makahabol magpabookbind. Sana nabigyan nyo naman po ng konting konsiderasyon. No? Kasi andyan na yung nape-pressure sila, ando na depressed na nga sila dahil sa minsan nakakaisip yung mga kabataan lalo na pag medyo hindi kaya po sa mabigyan po natin sila ng kamping konsiderasyon naman. Alam naman po natin ang worth it naman po ang ginagawa nila. Alam naman po natin na talagang ginagawa nila ang lahat, ang best nila. Sana wag na naman natin masyadong i-pressure. Ang inaano ko lang niya kaagapan. Sir, alam ko, retired ka na tayo. Retired teacher ka pala. teacher, Sorry. Baka Ang suggestion ko nga dyan, bakit hindi lang mag-submit ng soft copy? Di ba? hindi, kahit isa lang muna na hard, Oo. then to follow na yung Kasi dalawa. sabi ko, kung ganun ang sistema na required talaga sila at hindi makasubmit ang bata ng book-binded hard copy, isubmit muna nila yung siguro kung ako lang masusunod, why don't you submit itong soft copy muna? Kasi pares naman ang laman nun, di ba? So kung ang suggestion ko dyan, bakit hindi nilang i-implement yung soft copy na lang, PDF copy nung ipapabookbind, di ba? And then magdagrada na, di siyempre Kasi July pa naman ata yung graduation Yes. ng mga ibang school. Pero kung pipilitin mo yung bata na Kawawa talaga, as in. Naku Lahat, po. ngayong umaga, sa dinami-dami ng estudyante, lahat magpapabookbind. Ilan lang ang may mga bookbind dito sa Sorsogon. Talagang talagang grabe. Pressure talaga yung mga bata. And di naman natin alam kung baka nung isang buwan pa sila pinapasubmit niya, hindi rin natin alam. Kaso, ang iba, ngayon pa lang nagkakaroon ng pera kasi sa pagpapaprint pa lang. Grabe, sobra-sobra. Libo-libo nang ginagastos ng mga bata sa pagpapaprint ng kanilang mga thesis at portfolio. At hindi lang yan, nakakagapi konsiderasyon lang naman. Hindi lang kagapi-gapi, yung yung magpapa-edit ka pa niyan. Magbabayad ka, ako, nakakapera rin ako ng panahon na yan Ako graduate na rin yan sa dalawa kong anak. Thank you, Lord. Walang aberya talagang Magpapa-edit ka ng copy mo. Lalo na sa thesis. Oo. Diyos Naku ko, Lord. po, talagang magastos po yan. At kayo naman siguro nalalaman naman yung gastos niya. Kawawa naman yung mga bata. Ba't hindi lang ilibre yan? Naku po. Baka pwedeng ilibre na lang yan kasi dagdag pa sa gastusin yan, di ba? So yun po ang ating mga puna ngayong umaga. Opo. Ayan, good morning kay Ma'am Mean. Si partner Mean. Oh, yes. Opo. And kay Ma'am Irma Diniega. Shout out kay Moises and Abby. Ayan, sa mga nagpapamarahaw sa inyong mga harong. Opo. Magandang umaga sa inyo. Ayan, sabi ni Ma'am Sagar, kapag alpati paghanapon ang kankwarta niyan. Baku, karaw-karaw ang gastusan sa estudyante niyan. Kami ng mga parents, grabing paghinat-hinat sa budget. Ay, Diyos mio. Pero sabi nga natin, pinaeskwelatan sa tuyang mga aki-aramtan, mga ganyan. Pero sana kanting konsiderasyon lang, lalo na sa mga guro. I'm sorry, sir. Lalo na sa mga guro. Nararanasan din natin yan dahil may mga estudyante naman po tayo. Dahil sa panahon ngayon. Kahit nga andyan po ang ating mga padaba na mga party list, mga congressman na talagang umaalalay sa mga scholarship, pero pa rin, hindi pa rin sapat. Buti lang yun, na may mga sponsor, may mga scholar, at least na aandyan. Pero yung hindi, wala, kawawa talaga yung magulang. Pero nakikita ko kung paano magpursigi yung mga estudyante. Sana, Lord, gabayan niyo sila. At alam namin na pag yan ay nakapagtapos and then nakakuha ng trabaho, yan sa mga makakaano ng pamilya ninja. Nabanggit mo nga yung mga party list, na mga nanalo. Ba't hindi lang mabigyan ng budget yung para sa bookbinding ng mga graduating students, Actually, meron. Matagumpay na yan Oo, ang Ako Bicol Party List andon lagi nakaalalay. 10,000 para sa educational assistance. Oh, yes. So, di ba? Lalo na yung mga, I think, nagamit na nila yon sa kanilang pag-OJT. Correct. And syempre, good morning kay Ma'am Farfly, kay Ma'am Japs, and Congressman Pido Garvin, and kay Congressman Saldico. Thank you
so much po na lagi niyong pagsuporta sa mga taga Sorsogon, Oo, lalo at na sa mga estudyante. At saka marami ding mga party list na ang kanilang advokasya ay kabataan. Kabataan. Ano? Ibig sabihin maraming pwedeng tumulong. Bakit iisa lang ang tumutulong? Oo nga. Diba? Oo nga, kaya saludo Marami. tayo sa Ako Bicol Party List. Oo. Oo, talagang ramdam. Oo. Kahit hindi tayo, ayoko rin, Oo. kahit hindi tayo pero ramdam natin ng mga Sorsoganon, mga Bicolano, ang pagtulong ng Ako Bicol Party List. So, kahit tayo nga, napupunta lang tayo, may humingi sa atin ng tulong, then tatawag lang tayo sa ating mga friendship dyan sa Ako Bicol, talagang natutulungan. And syempre kay Congressman Det Escudero, good morning sa mga staff niya na mga babait, may higos, dyan magaganda, dyan sa Buhatan, kanilang headquarters. Good morning po sa inyo dyan. And pagpupugay at pagpupuri kay First District Congresswoman Det Escudero. Yan. Mamean, kala ko pupunta ka dito ngayon. Ay, pupunta yan. Ayan, Sir Tony, topic natin na Sir Tony, yung napaka-trending na viral. Nako Opo, po. oo, and alam po natin sa panahon ito, lalong tag-init. Opo, ingat-ingat po tayo sa rabies, hindi lang po sa aso, lalo na sa pusa. And correct me if I'm wrong, na mas sobra ang rabies ng pusa. Yeah, Kaya po. po wag nating baliwalain. Yes. Sir Oo. Tony, ang kalmot, asing kagat ka na sa tuyang mga alagang hayop. Yes, po? yes, yes. Dahil sa na nangyari po, nakakalungkot na balita po na isang ama ng tahanan ang namatay po dahil sa rabies. Oh my gosh. And dahil sa balita kang sarong stasyon sa national na noong August 2024 pa kinagat ng kanilang alagang aso na nakatali. Isang beses lang po nagpa-inject ng anti-rabies. Siguro na mahalan, hindi na niya pinagpatuloy. Pagdating ng ilang buwan, doon siya kaya ito po lang po ng yung mga kaagapay sa umaga na wag po nating baliwalain ang mga Correct, kalmot, correct. Yes, kagat yes, ng yes. ng mga alaga nating aso. Ayan. Siyam na buwan pala, Sir Ton, matapos na makagat ang biktima ng pabakuna pero hindi kinumpleto. Ay, nako. Kailangan po at pares po yan ng mga Oo. gamot na pag sinabi ng doktor, may prescribe ng doktor na 1 Oo. week for 7 days, Oo. dapat kailangan na kumpletuhin natin yun. Kaya sa lahat po, to all for parents out there, please be responsible para sa mga pet owner po ito. I-vaccinate po, ipabakuna po natin ang Correct. ating mga alagang aso. Correct, correct. Po. And tayo rin po na mga nakalmot na punta po tayo sa RHU, lalo dito sa Sorsogon, ang West District, Bacon District, and East District ay merong RHU. Punta lang po kayo doon at para magpa-check kayo. Huwag niyong baliwalain, Sir Tony. Ito, nakakatakot. Kaya nga nung una very proactive naman talaga itong ating mga ahensya di gobyerno na nanguhuli sila nitong mga asong gala. Yes. Pero napansin ko mukhang naglalaylo. Wala, ang dami natin, Ang dami nating nakikita, lalo na paggabi. Hindi natin alam kung talagang sinasadya na pakawalan ng mga pet owners. Opo, ang kanilang mga alaga para doon, I'm sorry sa mga nagbe-breakfast, para doon papupuin sa labas. Pero hindi po natin alam ang magiging kausa ng mga pabaya na pet owners. Aksidente sa motor, kausa ng aso, sunod-sunod. Then ito nga, mga nakakagat. Kaya please. Yung mga yung mga pet owners talaga kailangan nating nasa loob lang ng Kanilang bahay. Opo. And ang ating mahal na gobernador last year nagbigay sa kada barangay ng collar tawag doon, kadena para sa mga alaga nating aso. Po. Kasi itong rabies isang uri ng virus yan na palipat-lipat sa mga aso. So yung mga asong gala talaga namang naghahawaan sila ng virus na yan, no? At saka paalala nga po kanina ni Kaagapay na Kaki, kung kayo'y nakagat ng aso o pusa o nakalmot ng pusa, nakalmot ng aso, ay magpaturok na agad kayo ng anti-rabies. Kasi ang ibang ginagawa, Kaagapay, sabi nila, ay hindi naman tumamlay.
Hindi naman tumambla yung aso, wala Oo. naman yan rabies. Yes, Are rabies you is not a sure? joke. Opo, Oo. ano po, kaya sa mga alagang aso po natin, maging responsable tayong pet owner. Opo. Okay. Ayan, Tanong nga pala ang simptomas kung halimbawa kayo ay may kakilala kayong mga taong nakagat ng aso, nakalmot ng pusa, whatever, na ano ba ang mga simptomas na maaaring mayroong rabies, no? Unang-una, sabi dito, ikaw ay makakaranas ng lagnat, sakit ng ulo at panghihina, no? Pag naagat ng aso, within 24 hours, ikaw ay nagkaroon ng lagnat. Nako, yan po ay isang simptomas. Pananakit, pamamaga, at pamamanhid sa sugat. Yung kinagat po na bahagi ng iyong katawan, ng aso, kinagat yan ng aso sa bandang paa at namamanhid yun, namamaga, ay yun po ay isang malaking simptomas na yan nga ay infected ng rabies. At ito na, pag malala na, takot na sa tubig, yan ang isa sa mga sinyales na at hangin, ano? oo, na pag kinagat ka, na nagkaroon ka ng rabies, takot ka pala sa Meron tubig. kang hydrophobia. Oho. Naku po. Paano kanyan makakainom ng tubig? Takot ka nga sa tubig. Wow na wow ka na. Oo. Tapos hindi ka makainom. At parang ikaw nahihirapang maghanap ng hangin, ano? Isa pang simptomas niyan na ikaw ay nadali ng rabies. Nadali talaga. Pagka-irita. Nako, yung kapitbahay namin palaging iritado ba kami? Oo nga, no, may mga, hindi lang pala yung may rabi, ang may Oo. ang irritable, may rabies sa katawan. Oo. Pag ang kapitbahay mo palaging iritado, Irritable. Baka may rabies. Delikado yan, Oo. magagat Magpa-inject yan. na. At saka nakakaano yung sa laway, no? Lalawayan ka. Pagkahilo at matinding takot. Ginagawa po nating light lang ito, pero ito yung seryosong bagay, no? Pananakit ng kalamnan at pangingisay. Ito malala na po ito. Terminal na po ito pag ito pong pagkatakot sa tubig, pagkairita, pananakit ng kalamnan, pananakit ng kalamnan at pangingisay pag nangingisay na. Sabi nga ng iba na naglalaway. Nako, pag ganyan Talagang iba na yan. Naglalaway. Oo. At pagkaparalisa. Ito po, sa pagkakaalam ko, pagka talagang positive na rabies, hindi yan nagtatagal. Yes, oo. Kaya nga, yun, nakakalungkot na balita na isang lalaki ang namatay dahil sa rabies. Ano po, kaya wag po nating baliwalain pag tayo po ay nakalmot ng ating mga alagang aso or nakagat. Paano natin malalaman kung may mga rabies ang isang alaga nating hayop? Ang dating tahimik nating mga alaga ay nagiging agresibo o matatakutin. Labis na ito rin, parehas din pala, no, yung aso rin, pag alam nating may rabies, pag naglalaway din. Parehas din pag kinagat mo yung tao, pag meron talagang rabies, naglalaway din. Tawang-tawa si Sir, ibang nasa isip nito pag naglalaway. Takot sa tubig din at liwanag. Ano po? Hirap lumakad at nanginginig. Ano po? Namamatay sa loob ng 10 araw matapos lumitaw ang sintomas. Ayan po, yan ang mga sign ng mga aso na na meron pong rabies. Ano po? Alright. And syempre, partner, pag alam po nating kinagat tayo ng ang unan po nating gawin ay hugasan Correct. ng na malinis na tubig, flowing, tsaka sabon. Sabunin na malinis para maawala po yung rabies. Ano po? And syempre, bumisita na po sa ating mga Yes. Animal Bite Center. Oo. Kung dito sa Sorsogon po, sa RHU, meron po tayong 3 po. And alam po natin, monitor natin, ngayon pong buwan na to, I think last month, ang dami po talagang nagpapa-inject dyan sa City Hall para sa anti-tetanus at anti-rabies. Lalo ngayon sobrang init. And ang pagkakalam ko correct me if I'm wrong, na pag sobrang mainit, sobra din talaga ang mga alaga nating aso. Andyan po talaga yung mataas ang ng rabies. Naalala ko ng kakagapay na kaki, nung unang panahon, yung mga hindi pa masyadong alam yung anti-rabies na yan, ang ginagawa ng mga tao, pag naagat ka ng aso, sinisip-sip. Yoy! Hindi naman nila alam. Meron silang parang sungay ng kalabaw.
Ayan Nani- yung sinatawing tandok. Tandok. Oh. Paano kung ikaw may sugat din sa bibig? Aray. Hindi ikaw nagkarabis. Oo. Ay, Diyos ko, Hindi Lord, po yan nga- effective, oo, kabayan, Hindi advisable. no? Hindi po advisable I'm yan. sorry po sa mga Oo. albularyo. Oo. Pero pagagalitan tayo ni Doc niyan. Hindi Oo. po kasi talaga pong ano yan pumapasok sa bloodstream po natin yan. Yung virus na yan. Yung virus nang yan, hindi naman nakakaano pag nasa labas ng katawan. Paano kung sinipsip mo na yan, mawalang galang din po doon sa mga nag-aalmusal. Huwag po tayo maniniwala dyan sa... Ito, opinion ko lang to, Agape na Kaki, ha. Huwag po tayo maniwala dyan sa mga tinatawag dyan na tandok. Oo, mas epektibo po sa aking palagay ang talagang anti-rabies vaccine. Opo. Dalawa na ngayon. Yung sabi mo nga na sinusugatan, tapos sinisipsip. Kaya nga po, kalmot lang, pinapa-inject ng anti-tetanus. Opo. What if na ganyan meron is, oh my gosh, parang hindi ko ma-imagine. Oo, pero ginagawa lang ko na yan kasi di naman nila alam di ba? Di pa naman alam ng tao. Meron nga dyan dinidikta ng bato parang may bato silang nilalagay tapos sisipsipin daw noon ako. Mahirap na po yan kasi Sana advice natin na kasi yung ano naman natin dito sa Sorsogon is libre naman po. Maghingi lang po kayo ng referral sa barangay. Then punta po kayo kung taga West District po kayo, Bacon District and East District. May 3 distrito tayo na RHU. Punta lang po kayo doon. Wag po tayong ngayon mga sinasabi na tandok. Sorry po sa mga nagtatandok. And good morning, nanonood sa atin si Punong Barangay Lalain Aniniput. Get well, payad-ayad ka po sa sobrang kahigusan man, mainiton. Parahay po. Good morning kay Kapitan Lalain Aniniput. And kay Kagawa Dante Jata. Thank you, Mare. Sabi niya, masyaro na naman ni mamaya. Kay may piyestahan. At ninang daw siya. Sana makaabot dito. Sabi ni, good morning kay Ma'am Wilma Gonzales, Yes. ang wife po ni former Barangay Captain Gonzales diyan sa Piot. Siya ang presidente ng Women's Association ng buong Sorsogon. Ayan. Good morning, Ma'am Wilma. Good morning, both of you. Happy Fiesta Barangay Makabog. Makabog. Fiesta ngayon. Shout out po sa mga president ng Women's Organization. Ma-join po kita sa Tahong Festival sa Pamurayan. Yes, Of opo. course. Opo. Again, good morning kay Kap Arlie Sanaba na super busy. And mamayang gabi, coronation night para sa baby queen ng Tahong. Opo, mamayang gabi po yun. Ayan. Meron nga palang pinalabas na sa ating istasyon, yung mga beauties. Oo, Talaga namang, tuwa mga spotter natin. Talaga naman. Parang, ako nga, ngayon ko lang nakita si Tamis, ang ating napakapoging technician. Tamis ba talaga? Tamis, parang gusto na doon muna tumira sa Pamurayan. Siyempre Baka naman. meron na naman itong tinatarget doon. Oo, pababa lang pababa. Galing, ano yun? Kambul, ano ba yung barangay yun? Laging pinupunta ni Bukal-Bukalan. Medyo papalapit Pamurayan na naman ngayon ang target Good morning sa mga taga Pamurayan and good luck and congratulations kay Kap Arlis sa Anaban na napakatagumpay ng second edition ng Tahong Festival. Tahong Festival. Na halos araw-araw po meron po silang aktibidad. Ayan. Ayan, sabi po ng ating isang viewer, itali palagi ang inyong mga alagang aso para hindi makaperwisyo. Tama po yun. Kaya lang yung iba, galit pa ata pag nasisitam mo na yung aso mo, pakitalian mo kasi naglalakad ako, napakan ko yung tae. Kaaga-aga pupunta ng work. Ando na. Kasi nga, yung mga iba nating kaibigan dyan, di natin alam kung talagang sinasadya na palabasin paggabi ang kanilang mga alagang aso. Pasintabi naman po Opo, kasi hindi po lang sa rabies tayo problemado sa ating mga alagang aso, pero wisyo rin po lalo sa mga motorista na aksidente. Wala tayong habol doon pag aso yung nakadisgrasya. Oo. Siya nga pala po, paalala lang po sa City Veterinary Office, no? Yes, good morning kay Doc. Yes, Bistura. Maging proactive na naman po tayo ngayon kasi alam na po natin nangyayari. Marami na naman ang nabibiktima ng rabies. So, kung dati ay very active tayo,
sa mga barangay at nanguhuli ng mga galang aso, ay sana po ipanawagan po namin na ibalik po natin yung ating sigla sa ating panghuhuli ng mga asong gala, di ba? Tsaka hindi lang Sir Tony umaga, kasi alam ko umaga, nag-iikot sila. Kasi usually, Correct ka dyan. gabi ano? ko nakikita ako, Oo, madalas oo. akong dumaan dyan sa OLB sa Diversion Road and Oo. papunta dito sa Oo. kahabaan ng Magsaysay. Ang dami po talaga, Roseville, ang dami po talaga ang paggabi, hindi nakikita ko nga kung minsan kinakaykay ang mga dinalabas bangsura ng mga Ay, residente. nako, sasabi mo pa. Opo, Nasabi dahil mo. siguro sa gutom, lalay-lalay yung aso, yung pampers. Oo. Kasintabi po Hindi lang yan. Nung nakaraan, buwan, Barangay San Juan Roro and Macabog, disgrasya ng motor, ang kausa aso. Di ba? Kaya please lang maging responsableng pet owners po tayo. Tama po itong ating viewers na kung hindi po nyo kayang alagaan ang inyong mga aso, talian nyo para hindi po makaperwisyo. Correct. Ano po? Ayan. And dire-diretso po tayo, Sir Tony. And good morning kay Maring Dante. And syempre sa ating mga kaibigan dyan sa West District, sa Hanyolan family. Kay Manay Tisay dyan sa Suhig. Welcome to the Philippines. Yes. And kay Ate Ruth, sa Hanyolan family. Kay Kagawad Marvin Hanyolan dyan sa Suhi. Buena Vista West District, kasi may Buena Vista Bacon District. Meron dalawa yan. Sa mga nagpe-fiesta po, ng mga barangay, happy fiesta. Sana makarating dito ang sendong nilutong suman lihiya. Wow. Makabog, saan pa? Ang kila Kagawad Huban. Oo, kaya wala, hindi natin nakikita si Kagawad Kapitan Joey Inalpe, kang Katanagan Huban. Fiesta din ngayon. Nako po. Kagabi nandun siguro yung boys na kibaili. Opo, sana makarating dito yung atsara tsaka ano ba yung usong kinakain sa pesta? Adobo. Igado. Igado. Kita ko yung bag ni Eva kahapon. Ano yung tumutulo sa bag mo? Yung pala, nag-Sharon Cuneta Igado. At ang ating kasamahan, si kasamang Mean, andun din sa Huban kahapon. Oo. Kita din natin, naglalakad, ang daming dalang putos. Nag-Sharon din Good morning kay Ma'am Mean Lacupanto. Sasarap talaga pag retired na. Kung saan sana nakakarating. Kailan ka nag-retired, Sir Ton? Sa pagiging guro? 2 years ago. 2 years ago. Ang dami mo na rin na Sharon. Ay, marami ko sa... Minsan din ako. Minsan kasi nangyayari. Dapat pala, sa mga nagpipiesta po sa kanilang mga barangay. Opo, ano bang ngayon? Saint? Hindi ko na alam. San Vicente San Ferrer. Vicente, San Vicente San Vicente Bacon, Baka. fiesta din. Oo, kasi San Vicente. patron saint nila yun Oo, ayan. And ang pamurayan Nonato. Oo. San Ramon Nonato. Tungkol tama nga ba pala ako? dyan sa pagsasharon, kasamang kaki. Ha? Ay, mga estudyante ko, hindi pumapasok yan pagka may fiesta Pag sila. may fiesta ka nila. Nagsasharon sila, pasalubong sa teacher. Wow, maganda. Oo. Sir, absent ako. Pero wag naman laging na lang ibosuman. Ay, hindi. Oo. Isipin mo, kung meron kang hanbawa, taga San Vicente, may estudyante ka yung tatlo, di tatlong Sharon yan. Oo, tatlo. Marami-rami. Ayan. Yun isang Ang saya. perks of a teacher noon. Kasi pero- hindi ka makakapunta dun sa barangay Dahil nila. may- Siyempre na on duty ka, di Oo. ba? Kami naalala ko na City Hall. Talagang madulag para makakanto sa mga piyestahan. Good morning kay Miss Divine na Oo. Jesta. At saka marami rin dyan, kagapay na kaki, marami rin dyan ang may listahan ng Oo. fiesta. Sunod-sunod. Tama ka dyan, partner. Totoo yun. Oo. Ako, dati meron ako, pero hindi yung sa pagpipiesta. Yung time opo ni late former Mayor Juneda, meron na kaming listahan. Dati rin, nung nakaupo pa rin si Attorney Atan Balintong, meron po talaga akong listahan ng piyesta. But not for the purpose of sayawan. Yes, oo. Baka naman, uy, may marili dito. Na-invite
tayo ng mga kapitan, hindi pwedeng, hindi kasi nagtatampo po talaga sila. Doon na-experience din namin yun na may isang bahay na talagang doon na talaga kayo pupunta kasi nga nag-invite. Pero pag dinaanan mo yung iba, nakakilala mo, nagagalit yun. Bakit niya hindi man lang kayo Dumaan, sa amin. Kaya dapat, sabi nga namin noon, una pa lang namin pupuntang bahay, konti lang munang kakainin namin. Kasi kung Sa dami niyan. Sa dami niyan. Oo. Kaya kailangan palagi kang may dapat na pansya. Yun ang namimiss ko sa piyestahan. Ngayon hindi na, wala na. Sa sobrang init ng panahon. Pero anyway, congratulations sa mga nagpipiesta na may mga activities. May mga festival. Opo, napaka-tagumpay na kanilang mga festival. Congratulations po. Okay. Yan. And siguro ang oras natin ay alas 7:39. Opo, at maghahanap buhay po muna tayo. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Borok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For inquiries, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi.
Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabod, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928 5549864. 5549864.
Yamanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Yes, magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga at syempre kasama ko manggiraray si Kagawa Dante. Kagaapay Tony Bungkag. Yes, Sir yes. Tony. Okay. And good morning and congratulations Sir Tony sa katatapos lang ng 34th General Assembly ng Soreco 2. Ang agma kung saan ginanap dyan sa Sorsogon National High School Yes, noong yes. nakaraang Sabado. And congratulations po sa lahat po ng nanalo sa paraffol. From Dunsol, Pilar, Castilla, Sorsogon East, Bacon District, and Gubat. Sa Gabos po na nanalo sa paraffol. Congratulations po. Yes, Ayan. yes. And syempre, good morning kay Director Angel Hanoras, Direk Bitong Daria, Director Joy Solano kang Castilla, and of course kay GM Tabuena. Ayan, congratulations po sa matagumpay na AGMA 34th General Assembly. Yes, Ayan. yes, yes. And syempre dumako po tayo sa galing sa FB page ni MJ kung saan kahapon po nagkaroon ng session dyan sa Sangguniang Palalawigan. Good morning sa Gabos po na First District Board Member. Lalo na po kay Board Member Tito Ed Atotubo. Yes. Po? Ayan, babasahin po ng ating kasama si Kaagapay Tony ang kanyang Bagong ordinansa para sa mga nakakatanda, isinabatas na sa Sorsogon. Wow. Lalawigan ng Sorsogon, isang ordinansang nagbibigay ng karagdagang insentibo at pagkilala sa mga senior citizens. Ang opisyal na napurbahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Sorsogon ngayong araw, Mayo 26, 2025. Ang nasabing ordinansa ay sinulong ni First District Provincial Board Member Ed Atutubo bilang tugon sa pangailangan at karapat-dapat na pagkalinga para sa mga matatanda sa lalawigan ng Sorsogon. Mga pangunahing provision sa ordinansa para sa mga centenarian, 100 years old, 100 taong gulang, one-time cash incentive Wow. na 50,000 pesos. Taunang 5,000 bilang birthday gift. Taunang 5,000 bilang Christmas gift. Wow. Para sa mga may edad na 80, 85, 90 at 95 na taong gulang, cash incentive na 5,000 kapag umabot sa mga nabanggit na edad. Ang ordinansa ay bahagi ng mas pinalawak na programang pangkagalingan ng mga senior citizens na ipatutupad sa buong lalawigan ng Sorsogon sa tulong ng pamahalaang panglalawigan na pinangungunahan ni Governor Edwin Buboy Amor. Isang pagkilala ito sa mga haligi ng ating lipunan, ang ating mga lolo't lola na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat henerasyon. Pahayag ni BM Atutubo matapos ang pag-aproba sa panukala. Sa ngayon, nasa proseso na ng final reading ang ordinansa at inaasahang maisasakatuparan sa mga susunod na buwan kasabay ng pagsasapinal ng mga implementing guidelines. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng hangarin ng pamahalaang panglalawigan na tiyaking hindi napapabayaan ang mga nakatatanda na sila ay marapat lamang na mabigyan ng suporta at pagkalinga mula sa pamahalaan. Wow! Congratulations po and thank you so much Governor Buboy Amor. Thank you so much Board Member Ed Atutubo. Yes. Ito na final reading na sa batas na po. And sobrang katuwa ng mga lola at lolo natin. Yeah, although meron din ang dapat although meron din ang national na binibigay para sa mga nakatatanda. Yes. Opo, pag 100 years ka na is 100,000 din. Pero ito na isa sa batas na po ng sa
panlalawigan ng Sorsogon na mabibigyan ng mga may edad na Additional ito, additional ha? 50,000. 50,000 And then doon sa- hindi lang po yun nakakatuwa. Pagbe-birthday po ng 80 years old na 90 90, 85, 85, at 95. at 95, Every at- 5 years yung bibigyan ng incentive na 5,000 pesos sa mga magbe-birthday and pagdating ng Christmas. O only in Sorsogon. O, yan, Yes. hindi lang po tayo mga lola at sa mga lola at lolo natin. Napakaganda. Good news po ito, Opo, thank you so much syempre sa author nito, si BM Ed Atutubo. Maraming salamat. Lalo Octagorian ata ang tawag dyan pag 80 years old. 80 na. Oo. Nonagorian pag 90. Yes, opo. Na kung saan, nung nakaraang, last year, yung mga Octagorian nakatanggap din ng 10,000 galing Wow. national. Oo. Pero ito, may karagdagan May additional po. pa. May additional pa galing po sa panlalawigan ng Sorsogon, galing po sa ating umak, ang probinsya ng Sorsogon, Governor Buboy Amor, and ang ating author po dyan ay si BM Ed Atutubo. Yes. Maraming salamat po, Board Member Ed Atutubo. At tuwang-tuwa rin yan yung mga kasama sa bahay. Bakit? Hindi pa tayo dyan? Sino ba? Siyempre naman, nakaabot sa ganung edad, di ba? Yes, oo. Yung mga 80 years old, makakatanggap na kayo ngayong December, ng 5,000. And Yes. kung sino naman ang magbe-birthday na July, August, September, October hanggang wow, meron na rin another 5,000 pesos. Ayan. Dapat lang talaga. Saludo po kami sa iyo, Salamat BM sa mabilis Ed na aksyon, Atutubo. Yung mga hindi po tayo nagkamali ng ating binoto Yes. nung nakaraang halalan Yan ang 2025. sinasabi, di ba? Thank you so much, BM Ed Atutubo. At ito naman po, galing po ito sa page ng SK3, sa pamumuno po ni Sir Ani Anchingues, na kung saan ngayon pong darating na 29, 30, and 29 is bulan para sa Grand Santa Cruzan. Yes. Then sa May 30, dito po sa lungsod ng Sorsogon, gaganapin naman ang Grand Santa Cruzan. Ayan, galing po, nakuha po natin to sa page ng SK3, ang SK3 update. Inaabisuhan ng ating mga SK3 personnel ang pag-uunawa sa sektor ng transportasyon sa kanilang magiging ruta patungkol sa gaganaping Grand Santa Cruzan 2025. Pinuntahan ng ating may higos na SK3 personnel ang mga terminal sa ating syudad, ang tricycle terminal sa ilalim ng Save More, sa Cytex at sa temporary pick-up station ng West District Toda sa Barangay Sirangan upang ipaalam sa mga drivers ng jeep, tricycle at utility van ang mangyayaring pagsasara ng kalsada pagpatak po ng 4:30 ng hapon sa darating na Biyernes. Ngayon po yan na Biyernes, May 30. Opo, para po sa rerouting upang ang kanilang maging gabay. Yan po ang serbisyong May Puso, SK3. Ayan, maraming salamat. At meron pa po, aside po sa mga transpo, sa sektor ng transportasyon, dito naman po tayo sa sektor ng mga business establishment. Sa kahabaan ng Rizal Street, Magsaysay Street at Dino Maharlika Highway, Barangay Balogo at Rompiolas Pier Site. Patungkol sa pagiging road closure at traffic rerouting para sa gaganaping Grand Santa Cruzan ngayong darating na Biyernes. Ayan, binisita po at pinuntahan po at pinaalam ng ating mga may higos na personahe ng SK3 ang Grand Santa Cruzan ngayong May 30, araw po yan ng Biyernes para po sa pagsasara ng ating road, mga naapektuhan, madadaanan ng Santa Cruz. Ayan, maraming salamat and good morning po sa gabos po na padaba natong SK3, lalo na po sa kanilang hepe, si Sir Ani Anchingues. And dagdag na rin po pagpupugay at pagpupuri. Maraming salamat po sa personahe kang SK3. Oo, kung natatandaan po natin yung mga post, hindi lang po nangyari ito nung nakaraan and mga nangyari nung mga nakaraang taon, Sir Tony, na mga motorista na ang kanilang mga hinaing, hindi lang po hinaing, talagang nangyari sa totoong buhay nila na mga na-aksidente dahil lang po dyan sa tansi na dyan sa yan ang sinasabi, tawag dyan sa may diversion, hindi,
Coastal Road. Coastal Road. Opo, galing Cambulaga, Bitano, Sirangan and Sampaloc. Kung Okay. saan po meron po tayong kaibigan dalawa po yun na ano na naman nung isang araw ng tansi. Eto, gas-gas po ang kanyang leeg. Yung isa dugo po yung ilong dahil sa dire-diretso po ang motor niya, buti na lang. Yung nasa hulian naka-stop, then yung leeg niya po may sugat Nako. dahil po sa tansi. Yun, Oo. nanawagan po tayo sa mga personahe, ano po tayo sa pamunuan po ng SK3, Oo. barangay official ng Cambulaga, then Bitano, Talisay, and Sirangan, then sa PNP, and nakaka-proud na Miss SK3 lang po ang panawagan natin, and agad-agad po inaksyon na nila, pinuntan po nila yung mga barangay na nating mabanggit. Then totoo po yun, hindi naman po talaga yung mga batang papalipad, Sir Ng Tony, ng saranggola. saranggola ang may kausa ng aksidente. Yes, yes. Kaya pinaalam po ng mga ating personahe ng SK3, ang mga barangay captain, na bawalan ang mga bata dyan sa Coastal Road na dyan magpalipad ng saranggola. And lalo na po sa mga magulang ng bata, bantayan at pakisabihan na lang po, nakaka-aksidente po yung kanilang ginagawa. Ang daming lugar na pwede natin, kasi summer ngayon, Sir Tony, na dyan yun po talaga na magpapalipad ng saranggola yung mga bata. Pero doon naman po sa tamang lugar. Wag yung pong may mapiperwisyo na naman ulit tayo. Hindi, tingin ko niya kaagapin na kaki, maganda talaga dyan sa sa Costa Road, pero wag naman sana doon sa may daan. Mas maganda sana doon sa dulo ng pier. Yes. Oo, di ba? Yes. Kasi siyempre, kahit na mapuputol yung tali mo, hindi siya mapupunta doon sa Kalsada. sa kalsada. Takbo ba naman kung ikaw naman nagdadrive lalo kung gabi. Oo. Maya-maya mo Tapos biglang kinaka-helmet ka. oo, tinamaan ka sa leeg. Paano kung Kung saan naman, baba naman, syempre, matutumba yung motor. Oo, yun na nga ang mahirap dyan. Mapupugutan ka palang ulo dyan sa My God, hindi lang isang beses kagapay, Tony, ang dami nang nangyaring aksidente dahil po dyan sa mga saranggola ng mga bata. Ayan, good morning kay Sir Samuel Anthony Bobis Escobedo. Thank you for watching, bro. And kay Kuya Buboy Guevara, good morning. Good morning daw, Sir Tony and Amigang Kaki. Good morning, Yes. Kuya Buboy. Nako, sa 2034 pa pala ako dyan, ha. Oo nga, mag-80 years old si Kuya Buboy. Sa 2034 pa siya makakatanggap ng insentibo galing sa panlalawigan. Ayan. Napakaswerte ng ating mga lolo't lola na makakatanggap ng another additional Yan, galing po talaga. sa panlalawigan ng Sorsogon. Totoo yan. Thank you so Nako. much, sama ng probinsya ng Sorsogon, Governor Buboy Amor. And Yes. syempre, ang programa ito hatid sa atin ni City Councilor Danny Diladjak, ang Bacon District, and belated happy birthday, the single dad. Sa mga single dad. Oo, City Councilor Danny Diladja, ang single dad ng Bacon. Opo. And syempre, good morning kay Kap Sami Rialuyok, ang Barangay Kabidaan. And kay First District Congresswoman Det Escudero. And kay City Councilor Mati Perdigon, City Councilor Brian Pingol kang West District, City Councilor PJ Rabanilla, City Councilor Renalyn Duca, and syempre kay Dr. Victea Pineda kang West Institute, and kay Mama Lucy and Joel Domitita kang Aqua Farm. Ayan, ikaw po baka may mga isa-shoutout ka dyan. Shoutout nga pala kay Arlet Mangilina, si Hipag. Magandang umaga sa iyo, sa mga anak mo. Alam ko nga alis kayo, pumunta kayong airport ngayon. Ingat-ingat po. Ingat-ingat po tayo, sunod-sunod. Sir Tony, ang aksidente, sa mga bus, Naku mga baby ay sana po, kung medyo inaabot tayo ng antok, mga kagulong. Opo, pwede naman po siguro tayo mamahinga muna o magpapalit. Kasi ang alam natin sa mga bus, kasi talagang 24 hours. Tama ba ako? Pagpapalit po kung tayo medyo inaantok na po. Huwag Naantok na. pipilitin ang ating sarili para makaiwas po tayo sa disgrasya. Okay. Ano po? Ayan. Alright. Wala na ba? Kay Ma'am Adele, good morning dyan sa Derma Pure. Ayan, sa sobrang init, baka gusto nyong mag-relax at magpa-facial. Punta lang po kayo sa Derma Pure Aesthetics na matatagpuan dyan sa Magsaysay Street, 7-Eleven sa likod po. Libre yung plugging ng 7-Eleven. Good morning kay Sir Antonio. Good morning, Sir Samuel Anthony Bobis Escobedo. Ayan, dyan sa Gubat.
Ano pa? Meron pa ba tayong mga nakaligtaan, Sir Tony? Di naalala ko lang yung yung tungkol dyan sa nagpapalipad ng saranggola, no? Baka may karagdagan. Oo. Talagang dapat na maging aktibo diyan ng mga Barangay officials, no? Kasi papansin po natin na hindi lang yung tungkol doon sa tali na makadiskrasya. Marami rin nagrereklamo lalo diyan sa tinatawag na Zumba. Kasi yung malakas na tunog na merong mga natawag na guru yun, malalaki siya. Aha! Oo. Yung malaking patunog, saranggola. yung mga patunog nila sa Manila ay pinagbabawal na yung mga ganun kasi siyempre nakaka-distract daw yun. At saka dito naman sa atin although hindi siya nakakabigay ng ganong perwisyo yung mga tali ng saranggola, pero sa pagtulog mo mapiperwisyo ka rin. Oo. Kasi yun pala, sabi ng ating mga kaibigan na grupo ng personahe ng SK3, yung mga bata pala, pinapaumagahan yung mga saranggola Ay, hindi nila. yan dapat. Hindi. Syempre, pag mabagsak na yun, Oo. yung tali, kung saan na Yes. Oo. yun na nagkakausa ng aksidente. Kaya sa mga magulang natin, lalo na mga mahilig mag-buradol, ang mga kakian, please lang paki-advise na maghanap ng lugar na hindi pwedeng dyan sa may kalsada. And sa mga barangay official natin na nabanggit po na lugar, Barangay Cambulaga, Bitanol, Talisay, and Sirangan, pakiriparo po sa mga kaakian. Dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo ang naaksidente dahil po dyan sa Tansi, dyan sa Coastal Road. Huwag na po nating hintayin na mga kapamilya po natin ang biktima ng siring po na problema dyan. At po, gising-gising, kahit po may extension. Oo, huwag naman gagalaw-galaw pag alam na merong barangay and SK election. Pagkakalam natin, 2 years pa, kaya galaw-galaw naman dyan. Mga barangay official natin, pero saludo sa mga barangay official na talagang serbisyo publiko, hindi natin matawaran ang dedikasyon ng kanilang mga pagtatrabaho. Doon naman sa tutulog-tulog, hoy, gising! Ayan, sabi ni Ma'am RJ Gruna, musta po, happy watching po, lalo po sa Muyang Dua ni Maricel Castro, didi sa Pulot Bulan, Sorsogon. Ayan, sa mga taga Bulan po, lalo na po sa Pulot, good morning po kayo dyan. Sa Grona family, good morning. And kay Romel Coro dyan sa San Francisco. Kumusta na kaya si Romel Coro? Bulan. Sa mga kaibigan natin dyan sa Bulan, good morning. Mga kasamahan natin sa pamamahayag, good morning po. Siya nga pala, kanina banggit mo nga pala, mapunta tayo doon kanina sa sa mga gift, no? Yes. Itong mga gift ng mga karapat-dapat lang tumanggap yung ating mga lola. Oo. Pero sana pababain kasi yung mga 100 years old na parang hindi na naman nila mai-enjoy. Akin lang po to, I'm sorry. Kasi parang pansin natin, hindi na nila na-enjoy. Dito yung mga 80 years old, may enjoy pa nila. Makakapasyal pa sila mag-mall, makakapanood ng sine, makakakain sa mga restaurant. Pero yung 100 years old, yung makakabenepisyo ata yan, yung mga makuapo at I'm sorry. Ang ang kanyang benepisyo, pakonsuelo, yung hahawakan yung cheque, kasama yung mga magpapapicture. Hindi nga alam ng lola natin kung ano ba tong ginagawa natin, kasi yung iba yung mata hindi na nakakarinig. Yun na lang at ang nila, konsuelo, di ba, pero yung may enjoy, I think pero hindi na. I think kaya nila ginawa yan, hindi naman talaga para doon sa lola. Sa lola. O lolo. Hindi sa naman mga talaga kasi nakatatanda. hindi na sila ma-appreciate mabuti yun. Dahil hindi na marinig I'm sorry, masyado. amin lang opinion to. Opinion lang po ito namin Hindi open, close. Siguro yun ay tulong doon sa mga nagbabantay. Oo. Nag-aalaga na para mabigay nila yung gusto nung binabantayan nila. Kasi nga sa mga edad na 100, itong mga centenarian, they cannot really personally Yes. enjoy doon sa nila, sa perang hawak nila. Hindi na nga sila makalakad sa malayo, di ba? Hindi hindi na makapirma, mark na lang. Opo. So parang ang mag-aano diyan, halimbawa ikaw ang nagbabantay, Yung mga caregiver. oo. Dali natin si ganito ganin sa ganitong lugar.
bigyan natin pagkain ng ganito, pambili ng gamot, maintenance. Gatas, Gata diaper. daw, oo. Ay, siyempre, hindi naman maaalis yun kasi hindi, mahirap naman mag-alaga talaga Yeah. ng ganong edad. Bihira na ang nakaka-100 na nakakalakad pa. Oo, karamihan dyan na mahina na talaga. So, doon sa mga caregiver po natin, na saludo po kami sa inyo, sa inyong pagbabantay sa mga senior citizen, no? Si Mrs. ay isa sa mga Kailangan mahaba, napakahaba ng pasensya mo dyan. Oo. Si Mrs. nga isa sa mga caregiver at ang kanyang binabantayan ay dyan sa Irusin. At talagang hindi basta-basta talaga ang pagbabantay dyan, napakaselan niya na. Opo. Oo. Kaya tuwan-tuwa rin itong mga kasambahay. Dito lang yan sa Sorsogon, ha? Hindi yan second district. Opo. Oy, sana naman po yung mga caregiver din. Governor yung Buboy. isinabatas. Yung mga caregiver po natin nag-aalaga ng matatanda, sana mabigyan nila ng konting incentives. Mahirap po mag-alaga ng matatanda. Di po Yung ba? sinabatasan na final reading na dito lang yan sa Sorsogon Oo, City, oo. first district. Hindi yan Oo angkop naman. doon sa second district na ginawa ni Bukal Ed Atutubo. Oo. Ayan, congratulations na Sir Ed Congrats, Atutubo. congrats, Mabuhay ka po. Oo. Pagpupugay at pagpupuri po sa iyo. At sana syempre, marami pang batas na magawa, no? at ito talaga, ako talaga saludo dahil 80 years old, talagang magagamit at Oo, pa niya sa mga yan. 80 years old, talagang magagamit pa yan. Oo. Ayan, dagdag meron na kayo sa national, meron pa dito sa local. Yes, Ayan, yes, saludo yes. po sa mga servidor natin na may magandang kaisipan. Mhm. Kaya sabi ko nga, hindi kayo Hindi lugi. hindi kayo lugi ng yung binuboto ng mga ganyan. Yes, oo. Oo. Kesa Ayan, naman thank you doon so sa- much, Sir Ed. And good morning, kay City Councilor, kay Board Member Nini Rabanilla. Nini Rabanilla, Ayan. yes, Apo, yes, and kay Board Member Ryan Juneda, good morning. Ayan, kay sabi ni Sir Buboy Guevara, by the time dumating ang 100 years, Devaluated na ang pera natin, konti na lang mabibili. Oh. Yes. Ang 1,000 nga sa isang araw. Naku, my gosh. Correct. Napakataas ng inflation natin. Naalala ka, kasamang kaki, sa mga tindahan. Itrapos ko to, nung isang araw, na hindi na nga tinatanggap yung 25 centavos. Kahit bata, isang palyan sa'yo pag binigyan mo ng piso. Kaya nga sabi ko, ito ba pwedeng mangyari? Yun, sa aking pag-research, nakita ko na pwede pa lang tanggapin yon at pwede pang bayad yon. Oo, pero napakaano na ng halaga. Oo, napakaliit na, parang wala nang halaga. Pero di naman nabubuo ang isang piso ko ng Walang 25. yes, Oo. opo. Ngayon nakita ko doon sa aking pag-aaral na yung palang 25 centavos ay pwede mong ipangbili basta wag kang aabot ng 200 pesos. Can you imagine 200 pesos sa tigna 25 centavos? Naku na, yun ang limit niya, di ba? Yung ibig sabihin ma-devaluated na talaga ang ating pera. Tama si Buboy Guevara, di ba? Oh, speaking of pera maging mapagmatsyag. Tayo lang dyan sa merkado, sa mga mamimili, sa mga Aha. tendera natin, mga Aha. establishmento. Ayan, nung isang araw, nahuli ng SK3 ang isang babaeng kawatan. Uy. Pandaming peking 1,000 Oo, merong mga nabibiktima. Ang nabibiktima pa naman, so sad, yung mga maliliit na negosyante. Oo. Magano ka naman ng patas. Ano na yan, laki-laki ng katawan mo. Yan, day, ano ba day? Tsaka nakakalungkot at hindi naman mga taga rito. Oo. Ayan, ano na naman tayo, ng oras. Ang susunod po ng programa natin, si Mr. Sauro Amistoso sa Ora mismo. Ayan, maraming salamat po sa isang oras na talakayan, makabuluhang usapan. At syempre nakasama po natin si Sir Tony Bungkag. Yes. Maraming salamat po, Sir Tony, dahil ang ating amigang si Dante ay magnininang sa piyestahan. Fiestan. Ayan, maraming salamat po ang iyong lingkod, Kaki Mansera. Orgulyo ko ang makapaglingkod sa Indo. Tony Bungkag, at maraming salamat sa patuloy niyong pag-agapay sa aming sa programang ito. Thank you and good morning mga padaba. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga.
Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon, kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.